Papasok lang, heto na. Shock sila dito, good news to. Sen Marcoleta, Big Pasabog, Guanzon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng Ayun, reaction siguro. opinion itong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin yan si General Macanas, lalong-lalo na ang The General's Viewpoint. Pakibisita yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Na in kaso ng maging chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado ay si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya sa mga kawatan sa gobyerno, humanda na kayo, humanda na kayo. Ay, napanood ko nga yun. Yung nagsalita si Guanzon ng gano'n na kapag si Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon Committee, nako, sigurado, finish na. No? So, dito Yari ang mga makikita kawatan daw, sabi ni Guanzon. kung ano talaga, itong ating Atty. Rowena Guanzon, palaban na talaga, nakikipag-alyansa na siya sa mga Duterte-aligned politicians para labanan ang katiwalian sa gobyerno, sa administrasyong ito. Pakinggan natin siya. Kawatan kayo! Kawatan. Blue Ribbon Committee! Bantay na mo ha? Kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat mga kawatan! Yun ang nakakainis dun eh, no? Pag nadidinig siguro nila yun, no? Lagot, lagot. Lakas talaga mga lakas mang inis ni, ni Ma'am Rowena Guanzon eh. Hindi, sa totoo lang dati, no? Nung panahon ng eleksyon ng 2022, no, syempre alam na natin, 'di ba? Si Guanzon talaga is talagang isa sa mga kontra, no, kay PBBM noong mga panahon na 'yon. Ayaw niya ng ganyan, ayaw niya kay PBBM. Talagang kung ano-ano talaga yung banat ni Guanzon noon talaga na hindi naman pinakinggan natin, no? Sa medyo kinontra natin yung mga sinasabi ni Guanzon noon. No, aminado naman tayo doon. Hindi naman tayo nagpapaka-hipokrito o nagpapaka-plastic dito. Pero nito, bandang huli is na-realize natin na parang bandang huli, tama si Guanzon. Hindi, di ba? Parang alam ko mga katunay, parang naramdaman nyo rin naman siguro yun, di ba? No, kahit naman kayo siguro nung eleksyon, parang inis kayo sa kanya, pero bandang huli, na-realize nyo na uy, tama pala to si Guanzon. Diba? Ngayon, diba? Kikita naman natin ngayon na si Guanzon, talagang nakikita natin yung panig niya kung nasaan. Diba? Kawatan kayo! Sa Blue Ribbon Committee! Bantay na mo ha? Kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, lagot kayong lahat mga kawatan! Lagot! Kawatan kayo sa Blue Ribbon Committee! Hindi, sa totoo lang, maganda talaga makuha ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin si Senator Marcoleta, no, sa Kongreso pa lang talaga, no? Talagang nakikita natin yung tapang, yung talagang mga ni Kong Marcoleta, no, ni Senator. Lalong-lalo na sigurado dito sa Senado, mas marami siyang magagawa. Bantay mo, mag-ingat kayo, sabi niya. Okay, bakit Blue Ribbon? Okay, narinig ko mismo si Senator Marcoleta na kung sino man ang maging Senate President, pakiusapan ko siya. Ibigay lang sa akin ang Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, sino ba ang Blue Ribbon Committee chairman? Correct me if I'm wrong, si Senator Pia Cayetano ang alam ko.
Itong natapos nga 19th Congress, very powerful. Ang pinaka-powerful na committee sa Senado is Blue Ribbon Committee. Kaya niyang imbestigahan kahit ano dyan. Kaya nga, pinaghahanda na ni Atty. Guanzon ang mga kawatan sa gobyerno. Kasi kilala na natin ang kalidad o ano ba to? Yung character, yung integrity, yung image ni Senator Marcolita is ano siya? Yes. Corruption buster. Kaya nga sinasabi natin fit na fit talaga si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang ang tanong, may posibilidad kayang ibigay sa kanya yun? 'Di ba? Oo, ayun ang pinakatanong diyan. Kumbaga, yun ang aabangan natin Pero kung talagang sa kanya mapupunta yun, no, talagang si Kong Marcoleta, kilala na natin yan. Alam natin kung paano kumilos yan. 'Di ba? Talagang kalaban niya ng mga loko-loko sa gobyerno talaga. No, kaya nga isa yan sa parang nahaharang-harang, kaya nga siya sa Kongreso is napagtulong-tulungan, no? Kumbaga parang kulang na lang paalisin siya ron 'Di ba? Kumbaga, may sariling paninindigan to si Marcoleta. Siya lang talaga sa Kongreso yung talagang nanindigan talaga. No, kaisa-isang nanindigan. Although marami din naman. Kaso nga lang syempre yung iba hindi katulad ng tapang ni Senator Marcoleta Kaya ngayon nasa Senado na si Senator Marcoleta, mas kailangan siya dyan. Mas kailangan yung maging ano siya sa Blue Ribbon para talagang malutas natin kung ano yung mga nagiging problema. Malaman natin kung sino-sino yung mga walang hiya. Di ba? Walang sinasanto yan. Basta nasa katwiran, humanda ka. Una kong bumilib kay Congressman Manon, Tanoni PRRD. Una kong bumilib yung hearing o investigasyon ba yun tungkol sa ABS-CBN. Sinubaybayan ko. Napakagaling niyang magtanong. May basihan lahat ang sinasabi niya. At doon napatunayan na maraming paglabag ang ABS-CBN. Anong nangyari? Di talagang na yung franchise hindi tinuloy. At doon din unang bumilib si PRRD, yung pinatawag niya si Congressman Marcoleta sa Malacanang Sabi niya, hindi kita kilala. Kaya lang nabantayan ko yung investigasyon niyo sa Kamara tungkol sa ABS-CBN. Kakaiba ka. Kailangan mong magsenador. So, kaya makita nyo, Kumbaga kasi yung dating ni Senator Marcoleta hindi pang kongreso na Kumbaga overqualified na siya ron. Di ba? Diyan na talaga sa Senado masusubukan si Senator Marcoleta. No? Kaya tayo, excited tayo Di ba? Kung ano yung maaaring magawa, yung maitulong ni Senator Marcoleta diyan sa Senado. Di ba? nung Uniteam ticket nung 2022 kasama si Marcoleta sa Uniteam. No, kaso nga lang noong mga panahon na yun, parang umatras siya. Siyempre parang siguro ramdam niya sa sarili niya na parang hilaw pa. No, hilaw pa. Medyo maaaring mahina pa siya. Kaya parang bumaklas na siya. Parang ganun yung naging chismis, di ba? Kaya siya umatras sa pagiging senador. Pero ngayon, siyempre, kaya siya tumakbo, siyempre hinug na 'di ba? Kumbaga nagiging usap-usapan na siya, marami ng taong bumibilib sa kanya, may mga taong naghihimok na talaga sa kanya, kaya siguro talagang lakas loob na si Senator Marcoleta na kumandidato, no? At hindi naman siya nabigo, nanalo siya, no? Kung tutusin, number 6 siya, number 5, number 6, no? No, si Senator Marcoleta. No, hindi rin biro-biro 'yun dahil mataas din 'yun. Kumbaga sa top 12, 'di ba? Mataas-taas din 'yun, yung number 6 na 'yun. Kumbaga marami ng tao talaga ang nagtitiwala at bumibilib sa kanya. Kaya eto ngayon sa Senado, kailangan patunayan niya talaga. Sana wag magbago ang isang Senator Marcoleta. Kung ano yung ginagawa niya sa Kongreso noon, kung gaano siya katapang noon, sana mas maging matapang siya dito sa Senado.
Dahil nga sinasabi parang siya si si Miriam Defensor. 'Di ba? Alam natin si Miriam, si Senator Miriam diyan sa Senado talagang napakatapang, napakatalino at alam naman natin si Senator Marcoleta napakatalino din 'yan. Oh. Kasi ang mismong nagkumbinsi sa kanya na tatakbong senador, si PRRD. Si Malaki ang tiwala ni Yes. PRRD kay then Congressman Marcoleta. Kaya lang, wais itong si Senator Marcoleta Mga ilang araw na lang o isang linggo bago halalan ng May 2022, umatras siya. Umatras siya. Bakit? Ramdam niya. Nakita niya, langanin pa siya. Ayun, yung sinasabi natin kanina na parang hilaw pa siya noong mga panahon na yon. Kaya tama din naman yung naging desisyon niya noon. Umatras para qualified siya na maging nominee ng Sagip Party List. O, di Ayun. tama. Kasi kung natalo siyang senador, wala, hindi na siya naging congressman. No? Dahil nag-congressman siya, yan. Siya, mabibilang mo lang sa kamay yung mga congressman na tumulong, tumindig para alalayan si BP Sara Yes. sa ginawa sa kanya sa budget hearing last year ba yun? Totoo yan. Talagang isa si Senator Marcoleta. Talagang nanindigan siya kay VP Sara. Hindi niya iniwan talaga sa ere si VP Sara. Di ba? Natatandaan nyo nung nag-recess? Di ba? Halos si Senator Marcoleta nag-iisa lang doon sa Kongreso. Parang walang pumapansin sa kanyang mga kapwa niya congressman. Di ba? Talagang nandoon lang siya. Tapos si VP Sara tumayo. Inabutan siya ng pagkain. Di ba? Kita nyo naman kung gaano ang kindness ni VP Sara sa kung sino ang mga talagang umaano sa kanya, mga nagtatanggol, mga kaibigan, 'di ba? Kumbaga hindi iniiwanan ni VP Sara sa ere. Kaya eto naman, no. Kumbaga si Senator Marcoleta is talagang blessing sa kanya 'yan. Yung pagkapanalo niya sa Senado kasi may mga congressman din na kasabayan niya na tumakbo ng senador pero hindi talaga hindi nagtagumpay. Kumbaga siya talaga yung congressman na nagtagumpay. So ibig sabihin niyan talagang nagustuhan siya ng mga tao sa kung ano yung ginagawa niya na sana hinihiling natin na huwag magbago. Kawawa si BP Sara. Kita mo, lumaban siya, no? Doon ako lalong napahanga. Sabi ko, ito ang kailangan natin. No? Nakipagsagutan pa siya noon, di ba? Si Paduano ba kasagutan niya noon? Parang tinapik pa siya. Basta video. Lalo siyang napamahal sa taong bayan dahil sa ginawa niyang pagtatanggol kay BP Sara, di ba? O ngayon, dahil pinag-initan siya sa kamara, tinanggalan siya lahat sa mga committee members niya o chairmanship. Wala na. O sabi niya, sige, dahil kinalaban niya ko, tatakbo akong senador. Yan na, senador na. Kumbaga sa kanya, okay lang kung tanggalin nyo. O, kita nyo naman nangyari sa kanya ngayon, mas naungusan niya pa yung Senado. Mas mataas na posisyon yung nakuha niya, di ba? Kaya may timing ang lahat. So, napakagaling ang timing ni... ngayon, Blue Ribbon. Patay sila talaga ngayon. Nakuha niya yan. Sana nga ibigay sa kanya yan eh. Ang chances na makukuha niya, to me, nakikita ko kasi ang magiging depende yan sa Senate President kung malakas ka sa kanya. Yan. Nakikita ko ngayon, mayroon ng kooperasyon o alyansa Escudero Black at Duterte Black. Iyang alyansang yan yung Escudero Black tsaka Duterte Black, sa tingin nyo ba is magiging matibay yan? Kasi alam naman natin, di ba? Si Cheese, di ba? Alam naman natin, pasensya na, kay Cheese. Siyempre, praktikalan tayo eh. Siyempre, alam naman natin kung saan siya galing, kung sino yung naglagay sa kanya dyan. Di ba? Kung sino yung ropa pips niya. Sa tingin nyo ba talaga is magiging solid kaya yun? 'Di ba? O baka ngayon lang yan kasi magbobotohan sa Senate President.
Baka naman mamaya pag naging Senate President, biglang mag-iba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Siyempre, alam nyo naman, pag ganyan mga botohan, kapag ikaw yung posisyon ng ipaglalaban mo, siyempre lahat ng bait pwede mong ipakita. Oh. Eh, ang tanong dyan, kapag yan ba ay nakuha niya na, talagang okay na uli. Sa tingin nyo ba, ganun pa rin ba? Ay, ang bagat question mark pa rin. Tignan na lang natin. Dahil nandyan tulay nila si Senator Alan Peter Cayetano. Cayetano, member ito ng Escudero Black. Malapit silang magkaibigan. Cayetano. Siguro naman sana magabayan ni Senator Cayetano. Di ba? Basta kami, kinalimutan na namin yung 10K mo, ha. Kumbaga, hindi na namin hinihingi yun, hindi na namin inaasahan. Kasi ako, isa din ako sa bumilib sa ginagawang pagkilos ni Senator Alan Cayetano. No? Kaya yung 10K na pangako niya, okay lang yan kahit hindi mo na ibigay sa amin. Basta sa susunod, huwag ka na kasing mga ngako, para syempre walang mga kababayan natin na didismaya. Kumbaga, kinalimutan na namin yan. No? Okay ka pa rin sa amin. Kaibigan din siya ng mga Duterte Black. Kaya itong pagsamahin mo ang puwersa ng Cayetano, Escudero Black at Duterte Black, kaya nilang mag-upo ng isang Senate President, and that is Senator Escudero, siya pa rin. Ayun. Dahil nakatulong ang Duterte Black sa pagiging Senate President ni Escudero, pwede ba, boss? Kumbaga parang palabra de honor na lang. Tanong natin, marunong bang tumanaw ng palabra de honor? No, talagang malalaman talaga na marami talaga tayong aabangan dito, mga katunay. Ang makakalaban lang niyo diyan si Senator Soto. Peter Alan Cayetano. Si Peter. Kasi nabanggit din ni Senator Cayetano na parang gusto niya. Kasi But President si tingin ko pagbibigyan yan. Kasi pwedeng ibang committee na lang si Kaya humanda sila. To me, malaking pag-asa na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta. Nako, patay sila. Kaliwat kanan na investigasyon itong mga kawatan sa gobyerno. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal, at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.